Alright, welcome back mga kabayan dito po sa ating munting YouTube channel, ang Nerds TV 51. Good afternoon po, Luzon, Visayas at Mindanao. Pag-usapan po natin mga kabayan ito pong naging pahayag ni Senador Marcolita mga kabayan. Kung saan nga po, hindi po ba sinabi niya na i-give up na lang daw po ang AIG, itong Kalayaan Island Group. Dahil po sa kanyang pumpayag na ito, ay talaga pong kinuyog siya ng mga Pilipino, mga kabayan. Kinuyog. Dahil akala niya, matutuwa ang mga Pilipino sa kanya. Yun ang nakala niya. Bagay, mayroon din naman natuwa mga kababayan. Ito po yung mga kababayan natin ng mga pro-China. Sila po yung natuwa o kasama niya. Tuwan-tuwa. Pero ang hindi nila alam, majority ng mga Pilipino, abay nagalit kay Marcolita, mga kababayan. Nagalit. Pati nga po itong si Katunying mga kababayan eh. Inabakbakan din si Marcolita. Panoorin natin ang naging pahayag diyan ni Katunying mga kabayan. Pero bago po natin panoorin ang reaksyon ni Katunying ay mag-subscribe po kayo at huwag kalimutan i-click ang notification bell para po maging ma-notify po kayo ni YouTube kapag may na-upload po tayong bagong video. At huwag nyo rin pong kalimutan i-follow ang ating pong Facebook page mga kababayan. Ito po mga kababayan. Panoorin po natin ang naging reaksyon ni Katunying pati ang kanyang kasama na si Jerry Baha mga kababayan. Merong nagsasabing itong si Marcolita traidor to eh. May mga ganon. Traidor, Chinador to eh. Chinador daw, parang ganon. Ganon? Merong ganon? Chinador? Chinador daw. At ibig sabihin siya ay makapili para sa China. Baka China. Tapos, ito namang iba na nagsasabing, ano ba masama sa sinabi ni Marcolita? May ganon. Tapos, ito medyo nagpapaliwanag si Senator Marcolita rito na taken out of context daw. Yung binanggit niya na i-give up na yung KIG, yung Kalayaan Island Group. Pinanood ko tuloy ng buo eh. Yung pinadala ni Jen Subarjaga. Sabi ko, saan parte kaya dito yung out of context? Dapat ipaliwanag ni Senator Marcolita yun kasi Kadante. Kapag yung tayo periodista, kumbaga journalist na tayo, medyo ano ba talaga malinaw ano ba talaga ang bahagi doon ng out of context? Kumbaga journalist na tayo, medyo ano ba talaga malinaw ano ba talagang bahagi doon ng out of context? Narinig nyo mga kabayan? Naku po, Marcolita. Ayan. Inuna ka na rin ni Katunying. Kasi ba nga naman, sinasabi rin ni itong si Senador Marcolita na out of context daw yon yung clip na pinalabas ngayon na nagbabiral na sinasabi niyang i-give up na lang natin ang Kalayaan Island Group na yan dyan. Ngayon, napuna siya ni Katunying kasi sabi ni Katunying mga kababayan, pinanood ko yung buong video eh. Pinanood ko yung buong video pero wala akong makitang out of context doon. Di ba? Sabi nga ni Katunying periodista tayo eh, mamamahayag tayo eh. Siyempre sinasabi niya, alam natin yung out of context diyan, pero pinanood ko yung buong video, parang wala ata akong nakitang out of context diyan. Ano sabi ni Jerry Baha, yung partner ni Katunying? Malinaw eh, malinaw kasi yung pagkakasabi ni Marcolita doon eh. Na i-give up na lang natin ang Kalayaan Island Group na yan.
O kaya, nako, ayan, pati si Katunying, napuna ka na. Marcoleta. Oh, di ba masaklap yon? O pati yung, alam nyo mga kababayan, itong ginagawa ni Marcoleta, marami mga kanibsain siyang nagagalit na rito. Marami. Dahil sa kanyang pagiging pro-China. Tapos sinasabi niya, hindi daw siya pro-China. Oh. Maniniwala kayo doon mga kababayan? Akalain mo senador ka ng Pilipinas. Pinapasahod ka ng gobyerno ng Pilipinas. At ang pinapasahod sa'yo ay galing sa buwis ng taong bayan. Pinagpagura ng mga Pilipino yan para lang mapasahod ka dyan sa Senado, kayong mga senador dyan. Pagkatapos, ipagtatanggol nyo pa yung China. Imbis na ipagtanggol ninyo yung Pilipinas na bayan mo, ay ito pa yung kinokontra mo ngayon. Itong mga kapwa mo senador na pinagtatanggol ang ating karapatan diyan sa West Philippine Sea. Ipinagtatanggol ang Kalayaan Island na kung saan ay ito'y bahagi ng ating teritoryo. Oh. Hindi po ba mga kabayan? Ay talagang magagalit yung mga Pilipino sa'yo. Oh. Kasi di ba? Mga Pilipino nagpapasahod kay Marcoleta tapos ang kinakampihan niya ay ang bansang China. Saan ka ba naman nakakita ng ganyang Pilipino Oh. Kaya nga, dati mga kababayan, nung panahon ng Hapon, di ba may tinatawag na mga makapili. Itong mga makapili ng mga Pilipino na kampi sa Hapon. Ano nila? Nakatalokbong sila ng bayong, yung ulo, para hindi makilala. Mata lang ang nakalabas. Pero itong si Marcoleta, nakatalokbong din naman Kaya lang, hindi nga lang bayong. Ano yung nakatalokbong sa kanya? Wala nyo. Alam niyo siguro kung ano yung nakatalokbong sa kanya, sa ulo niya. Di ba? Peloka. Yun yung nakatalokbong sa kanya. Ngayon, lantaran na. Nakalantad na yung mga mukha ng mga makapili ngayon. Lantaran. Nakatalokbong kay Marcoleta, peloka. Di ba? Kita mo, yung isang mayroong ang ibang mga na vlogger mga member pa ng ICU pero galit na galit sa kanya. Sino ba naman ang matutuwa dyan? Kasi alam nyo mga kabayan, itong si Marcoleta, kahit na INC ito, membro siya ng Iglesia ni Cristo mga kababayan. Kahit ako hindi ako makakapaniwala na mas kakampihan niya ang China mga kababayan. Bakit? Kasi yung mga Iglesia ni Cristo mga kababayan, kung hindi nyo alam, sila po talaga ang tunay na makabayan. Talagang mahal nila ang bansang Pilipinas. Karamihan sa INC mga kababayan. Kasi bakit? Kasi sa kultura lang yung kultura natin, ng mga Pilipino, dala-dala ng INC yan, yung ano natin, yung lingwahe, yung salita natin na Tagalog. Yung lingwahe natin, na ipapalaganap ito sa pamamagitan ng Iglesia ni Cristo. Kasi yung mga nagtuturo, alam naman po natin, Iglesia ngayon, laganap na sa buong mundo. Pagka may mga pagsamba po doon, may mga pagsambang Tagalog. Mayroon din naman nakaliwat sa lingwaheng Ingles o kung anong bansa man mayroon mayroon translator. Pero ang importante doon mga kabayan, ang Iglesia ni Cristo, yung kultura natin, salita natin Pilipino, yung Tagalog, na ipapalaganap natin ito sa buong mundo sa pamamagitan nga ng Iglesia ni Cristo. Kahit po ano nyo yan, kahit po i-research yan,
O, dala-dala na Iglesia ni Cristo ang lingwahe natin. Kaya nga sa mga taga-ibang bansa marami na sa kanila ang marunong ng magtagalog. O dahil po yan sa Iglesia ni Cristo. Dahil ang Iglesia ni Cristo po mga kabayan, talaga makabayan yan, mahal nila ang bansang Pilipinas. Pero itong si Marcolita ay siya lamang po ang kinakalaban niya. Mas pinagtatanggol niya ang bansang China kaysa sa Pilipinas. Yan ang kahit pa itanggi ni Marcolita yan mga kabayan. Pero kitang-kita naman. Oh, kitang-kita naman kung paano niya ipagtanggol pati yung anak niya na si Paulo Marcolita. Oh, ganon parehas ang kanilang ipinagtatanggol nila ang China. Hindi po ba? O kaya dito makita talaga na ang puso nila ay wala dito sa sa ating bansa, kundi doon sila ang puso nila doon nakapalagay sa bansang China. Oh. Kasi ito na lang mga kabayan, sinasabi niya hindi raw siya pro-China. Oh. Ito na lang ang tanong natin kay Marcolita, itong mga pro-China na to. Nung panahon na inaano tayo dyan sa West Philippine Sea, binubomba, winawater cannon ang ating mga PCG, yung mga Coast Guard natin dyan, yung mga mangingisda natin dyan, binubuli, di ba? Kinukuha yung kanilang mga huli. Ito mga na to. Oh. Nililisir pa nga ng mga Chinese Coast Guard itong mga natin diyan. Oh, mayroon pa ngang naputulan ng kamay yung mga Coast Guard natin diyan. Oh, pero ipinagtanggol ba ni Marcolita ito mga Pilipino, mga kabayan natin, mga kabayan? Nakarinig ba kayo na ipinagtanggol nila? Wala, bingi. Wala silang nakita, nagbubulag-bulagan. Oh, bulag. Tuwan-tuwa pa sila Oh, mas pinagtatanggol pa nila yung China na nambubuli. O di ba? Ito sasabihin niya, hindi ako pro-China sabi. O hindi daw siya pro-China. Yan ang totoo niya mga kabayan. Kaya huwag kayong magpapadala sa mga ganitong mga nanunungkulan katulad nitong si Marcolita mga kabayan. Alam niyo ang totoo, ito yan si Marcolita, nung tumakbong yan, kinampanya ko rin yan. Binuto ko yan si Marcolita. Tinulungan ko yan, kinampanya ko yan sa social media ko, account, sa TikTok, Facebook. Sinishare ko yung mga post niyan. O, dito sa YouTube. Bakit? Kasi nga mga kabayan, palibasa nga dahil siya nga ay Iglesia ni Cristo at ako'y membro din ng Iglesia ni Cristo, pinatawag po kami ng lokal at isa ako sa pinatawag dahil active tayo sa social media. Pinag-usapan kami na tulungan si Marcolita. Dahil si Marcolita, ang totoo niyan, hindi naman kilala yan Hindi masyado kilalan. Pinatawag kami mga vlogger. Kaya ganyan. Kinampanya ko yan. Pero ngayon, nung nakita ko, wala talaga. Hindi pala ito makabayan si Marcolita. Pati itong anak niya. Hindi makabayan. Biro mo ilang bisis na ba tayong binuli mga isda natin dyan sa West Philippines Pinagtanggol ba niya? Wala kang marinig. Ito mga Duterte na to, itong mga pro-China, wala kang marinig. Tapos, pagka may mga opisyal ng gobyerno natin na binabati ko sa China, abay nagagalit si Marcolita. Nagagalit itong mga pro-China. Bakit daw tayo nakikipag-away sa China? Nakikipag-away ba tayo? Hindi tayo nakikipag-away. Ipinagtatanggol lang natin ang ating karapatan dyan. Ang pagtatanggol ba ng karapatan, pakikipag-away na yon?
Hindi yung pakikipag-away, puro diplomasya nga ang ginagawa ng Pilipinas sa China eh. Pero sila hindi tumutupad. Ganyang kabalasubas ang bansang China, mga kabayan. Tapos pinagtatanggol pa nito mga Chinador na ito. Yan ang totoo, mga kabayan. Hanggang sa muli. Ito po ang Nards TV 51.